Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Shenjing Kai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel. Hello sa mga ka-Shenjing Kai natin dyan na shout out sa mga taga Southeast Asia natin ka-Shenjing Kai, sa UAE, sa Europe, at saka sa USA, no? Hello sa inyong lahat dyan. Happy Mother's Day sa mga makakapanood nito, advance, at saka yung mga nakakapanood naman ng latest belated Happy Mother's Day sa ating lahat ng mga nanay. Salute po sa lahat ng ating mga sakripisyo para sa ating mga anak. Ngayon, para dun sa mga may mommies pa dyan nakakasama pa ninyo, magpasalamat kayo sa Diyos kasi meron pa kayong mommies. Kasi iba po talaga yung hugs and concerns ng mga mommies. Hindi naman, meron din namang hindi, ano, pero almost talaga, ang mga mommies talaga is protecting the children, no? Yung ating mga pagmamalasakit at pagmamahal sa ating mga anak, no? So, talagang, salute sa ating lahat na yung mga mamis nyo, ipahalagahan nyo. Kasi talagang ang mga mamis po ay, pag minamahal natin, binibless po talaga tayo ni God, no? So, mga ka-Shenjing Kai, Happy Mother's Day sa ating lahat. So, ang topic naman natin ngayon, ito na naman ako. Para sa mga napapadaan lang, hello po. Ano ba yan? Sa atin kasi hindi na nakalimutan ko na kung paano sabihin sa Tagalog, no, na hello po sa inyong lahat at very welcome to my channel at sana ay magustuhan nyo. At kapag nagustuhan nyo naman ang mga tips natin ay subscribe naman and like po. So, kasi ngayon, alam mo, ito no, masyadong nabulantang din ang aking mundo dahil sa, alam nyo yung may lumabas na ang daming nag-message sa akin about dun sa anong tawag mo dito, yung sa bigas. Sabi niya, sabi nung mga nagtatanong sa akin, about regarding dun sa kanilang bigas na inilalagay, kailangan daw ba talagang ilagay nila sa banga, yung mga, Diyos mio, diba sinabi ko naman sa inyo from the very beginning, the best advice na maibibigay sa inyo ni Shenjing Kai, I have a common sense, no? Ito pong common sense, napaka-importante para hindi tayo magoyo, para hindi tayo madenggoy na mga pungsoy-pungsuyan, ano? Kasi, alam niyo po, nung araw, syempre po, ang tao, para hindi dagain yung bigas, or wala silang container nung araw, kundi banga. So, yung mga tao nung araw is banga. Can you just go to the wealth and famous na mga bahay ng mga tao? Kung nakakakita pa kayo ng banga, nilalagay yung kanilang bigas, no? So, naguluhan na naman ang mundo ko sa mga katanungan ninyo na syempre bawal daw sa urukan ilagay ang mga bigas, ano? So, how can we protect our rice? Isipin natin, sa panahon ngayon, saan mo ilalagay ang banga, no? So, yung banga, hirap na hirap pa yung mga taong dukutin. Alam nyo, high-tech na yung mundo natin ngayon, pipindutin mo lang. So, meron na siyang sukat kung ilang takal yung bigas nyo. Dahil sa Orocan. Hindi naman ako binayaran ng Orocan, pero ko-commercial natin sila, no? Hindi kasi yun yung mga tanong, ano? Wag po talaga tayong, yung parang nagpanik kayo, dun lang. My goodness, kung talagang into feng shui kayo, sabi ko sa inyo, use your brain, talagang yung common sense, natural, kumbaga, bakit ang Orocan daw kasi ay nasusunog? Bakit, di ba niluluto natin ang bigas, doon nilalagay natin din sa apoy? Yung Orocan, bakit yung banga, nababasag din, di ba? So, it's just a common sense. Huwag tayo agad padala-dala sa ating mga emosyon na, ay, kailangan pala yung banga, kailangan pala ganito. Alam niyo naman ngayon na ang YouTube sa ibang tao ay income, ano? So, tayo naman mga talagang, parang magmumukha naman tayong syunganga kung sa mga ganong kasimpleng bagay ay hindi natin magamit ang ating common sense. Nung araw, walang nagbenta ng Orocan, no? Kaya nasa banga. Tapos, syempre, diba, pag yung banga, paano mo dudukutin ng napakalalim yung banga? Isipin mo, ibig mong sabihin, bibili ka ng 1 kilo, isang araw.
Samantalang yung binibili sa atin sa Pilipinas is 40 to 50 kilos. So, gaano kalalim yung dudukutin mo at tatakalin mong bigas, no? So, tapos na tayo dyan sa bigas. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo dun sa mga nagpanik, no? Kasi talaga namang, Diyos ko po, sabi ko, eto ba, kailangan pa natin pag-usapan. Alam naman natin kung saan ang pinakamagandang ilagay ang mga bigas, di ba? Kahit ang mga plato ngayon, nasa Orocan na. Kahit ang mga damit, sa aparador, Orocan na. Hindi naman na bumibili ng mga mamahaling kahoy yung ating mga tao, ang mga tao para ilagay ang ating mga damit, no? So, yun ang ating yan ang best na may advice ko sa inyo. Please use your common sense every time na meron kayong napapanood para hindi kayo madaling madenggoy, no? Kaya yan. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, sa ibang tao, ang YouTube is already an income. Pero yung mga totoong legit na Feng Shui consultant, hindi po sila umaasa sa kinikita sa YouTube, no? Sa atin, ang atin ay makatulong. Alam ng iba natin mga ka-Shenjing kaya, na talagang sa akin po is sincere na pagmulat sa mga mata ninyo at pagtulong sa inyo para sa kaalaman ng Feng Shui, ano? So, ito na yung ating tip ngayong araw na to. Sino ba yung mga signs na nagbe-benefit kapag nagpapalit ang panahon, no? So, kapag dito kasi, may 4 seasons kasi ang iba sa, ibang bansa. Like, hindi naman lahat ng ibang bansa. Pero sa, kagaya ng US, ng UAE, ng Japan, some countries in Southeast Asia is meron po tayong 4 season. So, yung 4 season, hindi natin pwedeng i-apply yan dun sa mga countries na walang 4 season. So, yun din, ang Pilipinas kasi is rainy season lang tayo at saka dry season, no? Yung summer. Summer natin at saka yung tag-ulan. Tag-ulan at saka lang. So, ngayon, aalamin natin kung sino yung nagkakaroon ng nagiging powerful kapag spring o summer and autumn, falls or autumn, no? Or winter, no? So, ito para sa kaalaman nating lahat ay isasabi ko sa inyo yung mga signs na ito. Kaya alam nyo po, napaka-importante po sa mga, lalo ngayon, Mother's Day, importante sana alam nyo kapag may babies kayo, is kailangan ninyong, ipapachi talaga. Kasi alam nyo, pag nagpapachi kayo, you will know the missing elements ng mga anak ninyo nung ipinanganak. Kasi alam nyo, pag alam niyo yung missing elements ng mga anak niyo, ang dali na lang kasi kukuha kayo ng pangalan or kung napangalanan niyo na, pwede kayong mag-nickname dun sa bata ng associated ng missing, yung pangalan na associated dun sa mga missing elements nang siya ay ipinanganak. So, na dun pa lang na-activate na ninyo. Ang mga sa Feng Shui kasi, usually, pag naipanganak yung bata, meron silang mga kung kailan ipapanganak yung bata, 'di ba? Tapos na sila, magpapapachi na sila kung ano yung missing elements ng bata kapag pagkapanganak, no? Hindi naman kasi agad nabibinyagan yung bata, 'di ba? So, tayong mga naka-ready lang yung mga pangalan ng mga anak, yun yung meron tayong So, yun nga, sinasabi ko sa inyo. Kasi doon malalaman nyo kung ano yung mga nawawalang elements sa inyo. Mas maganda, no? So, yung mga natin, dahil Mother's Day, kapag may mga babies kayo, please, pag-ipunan nyo po talaga na maipapatsin nyo sila para malaman nyo ng mas maaga at mas ma-activate yung mga missing elements ng inyong mga babies, ng inyong mga anak, So, ngayon, ito yung mga sinasabi ko sa inyo, like, ang water, governed by water, automatic yun. Nasabi ko na sa inyo ito noon, pero baka dun sa mga hindi pa nakapanood, At saka please, ito naman, haba common sense naman. Kasi, alam nyo, merong mga message na lang sila ng message, Alam nyo, hindi naman ako sa nagsusungit. Pero meron din pinagkakabalahan ngayon si Shenjing Kai ninyo na alam na ng iba natin dyan na meron akong relative na may pinagdadaanan, may family na may pinagdadaanan kasi nga hindi naman nakapag-apply ng Feng Shui, So, kayong mga hindi nag-a-apply talaga ng tamang Feng Shui, please, I'm telling you, it's true, Minsan hindi natin nalalaman bakit bigla na lang ganito, bakit
bigla na lang ganon, ano? Pero totoo po yan, nandun po yan sa book na ibinibigay ko sa inyo, yung mga guide ninyo sa every year, yung inyong flying stars, yun po talaga. So ngayon, ano, so be very careful na lang po pag alam natin na ganon. At least awareness will save us from any harm. Kung talagang oras na natin, pero sometimes we are just in the wrong place, in the wrong time. So, mas maganda pa rin yung alam natin yung mga monthly natin na flying stars, no? Ito ngayon, sabi ko na sa inyo noon, yun nga, PM na lang ng PM. Tapos, sabi ko, meron na tayong video niyan. So, please watch. Maintindihan nyo rin sana ako, no? Meron na tayong video na ganon. So, just find it in my channel. And then, ang sagot naman sa akin is, hindi na po kasi ako nakakapanood kasi reels po ako ng reels. So, problema ko pa po problema ko pa po ba yan? Alam ko naman ngayon talaga, no, halos lahat ng tao digital creator na yung tawag. Ako na lang talaga yata yung hindi alam kung paano mag Photoshop ng cellphone, ano. So yun yung ating no. Oo, nagre-reels kayo, pero wag niyo namang i-PM na lang ng i-PM sa akin yung mga questions niyo kung meron na tayong video na gano'n, ano. So, just find it in my video. Yung iba naman, no, nagre-reply naman sila na, okay po, Michelle, ano po, hanapin na lang sa video. Kasi sabi ko, meron tayo niyan sis, pakihanap na lang. Minsan sinisend ko rin sa kanila kung ano yung title ng ano. So, ayan nga. So, sana naman magkaroon din kayo ng understanding na hindi naman po hindi naman parang, 'di ba, parang masyado namang unfair yung nagre-reels kasi kayo nang nagre-reels, hindi nyo naman pinapanood yung video kung magtatanong na lang kayo ng PM sa akin. So, medyo mag-isip din tayo, no? Sabi ko nga sa inyo, common sense talaga ang solusyon sa lahat, no? Okay. So, ngayon, ang natin, nasabi ko na sa inyo noon na ang rat at saka ang boar is governed by water. Automatic yun, kahit hindi ninyo alam yung taon ng pinanganakan ng yung heavenly stem nung ipinanganak kayo, automatic yun na kayo ay governed by water. Pag rat at saka boar, no? Yung year of the boar, pig, yung ibang tawag kasi nila pig, no? Tapos, ang govern naman ng wood ay ang ang rabbit at saka ang tiger. Tapos, govern ng fire ang horse at saka ang snake. Tapos, ang ating earth, medyo marami, no? Medyo marami sila na earth element. Alam mo yung dog, yung sheep, yung dragon, at saka ang ox, no? Sila ay governed by earth element. So, yung pinag-uusapan natin dito ay mga elements. Tapos, yung metal naman natin is the rooster and the monkey. So, yung mga yon, ang govern naman sila ng metal, no? So, yung depende sa ating mga governing elements, hindi natin alam. Minsan, alam nyo, sinasabi ko sa inyo na itong mga governing elements ninyo ay may epekto talaga sa pagpapalit ng climate, sa pagpapalit ng season, no? So, ang ating ngayon ay ang kagaya ng March, April, May, dito sa may mga 4 season na bansa is tagsibol, no? So, springtime sa amin. Springtime yan na ang mga halaman ay lumalago, ang mga bulaklak ay nagsisibol. Ang ibig sabihin nun, humihina ang earth kasi kinakain ng energy ng mga trees, ng mga woods ang lupa. So, medyo ang mga earth during this season ay nanghihina yung mga earth element, no? Medyo yung energy nila, yung ideas nila parang low energy sila. And then, ito namang pagdating pero itong earth and rabbit naman, tiger and rabbit naman, sila yung mas parang malakas ang energy, malakas ang willpower, yung may mga ideas sila, malakas din, yung mga ganun nila. Malakas ang loob kapag during springtime, kasi sila ay tagsibol, no? Yung kalakasan ng power ng mga anong tawag mo dyan, ng mga halaman. So, yung mga wood ay
mas maganda ang kanilang ang kanilang energy. Ngayon, pagdating naman ng summer, tayo sa Pilipinas, no? Talaga nga, no? Mapapansin niyo yan, ang mga horse at saka snakes, no? Talagang malakas yung, mapapansin niyo na the more na umiinit, parang nagkakaroon kayo mas lalo ng energy at saka ng, anong tawag mo, mga ideas, parang mas nagiging, sa amin kasi dito sa Japan, nagiging genki, no? Parang gano'n, nagiging powerful, yung parang yung ang tawag sa iyo parang may superpowers ka kapag gano'n ang season. Nakakaya mong kahit napakainit niyan, ang mga horse at saka ang snake sila kasi govern sila. So doon sila namamayagpag kapag summer na. Tapos yun namang mga yung fall, yung kasi yung mga puno nanghihina na, yung autumn nanghihina na sila, wala na silang energy. Yun naman yung mga from September, October, November, yung mga gano'n naman na ipinanganak, parang mas nagiging powerful naman ang mga earth elements, governed by earth elements na kagaya ng ng dragon, ox, sheep, at saka ng ng ano ba yung isa? Nawawala na rin ako sa sa yung dragon, ox, dog, at saka sheep pala. Okay. So, nakalimutan ko yung dog. Sorry sa mga dog born natin dyan. So, yun yung mas nagiging powerful sila. Mas maraming, parang mas nagiging energetic sila kapag yun na yung season nila. Yung, yung, yun nga kasi malakas na ang mga powers ng lupa kasi dahil nanghihina na ang mga puno. It's time to rest na ng mga halaman, Nandyan na yung nalalaglag na yung mga dahon, yung mga, kasi nga, kailangan ng matulog ng mga woods, no? So, ganun ang connection niya sa atin. Ngayon, ito namang metal, Pagka ganun din, yung metal kasi is kinukonsider natin na yung sakto lang yung panahon, yung parang hindi kasi sila apektado sa mga pagbabago ng panahon ang mga bakal. Pero mas nanghihina ang mga bakal pagdating sa mga rainy season, yung mga tag-ulan. Kasi yan ang mga nagdadala naman ng mga kalawang sa mga bakal, 'di ba? Ang ang tubig, yan. Ngayon, sa mga may four seasons na mga bansa, yung winter is considered yan na na water element. So, dyan naman malakas yung ating mga, parang mas nagiging active yung ating energy, mas nagiging energetic ang mga governed by water naman na rat at saka ng boar. So, yun yung nila, panahon nila. Kumbaga, panahon ng pagkakataon. May babalik ba ang kahapon? Kinantahan pa kayo talaga ni Sheng Jingkay nyo. Tingnan nyo naman yung mga panahon natin, So, yung winter is water yan. Considered na water, governed by water element yan. Kaya naman, yung mas energetic yung mga tao na may connection sa water. At nanghihina naman yung mga metal. Pero yung mga metals kasi, actually, hindi sila masyadong affected, nanghihina lang talaga yung metal when it's summer and winter. Kasi yung mga metal elements, 'di ba, pag summer, ang nalulusaw kasi, destroying kasi ng metal ang fire, So, talagang nanghihina din ang mga bakal, 'di ba? Nagliliyab yung mga bakal, yung iba nayuyupi kasi dahil nga sa sobrang init ng fire. And then, yung mga naman, yung mga sa water naman during winter or rainy season sa Pilipinas, So, kinakalawang naman ng mga bakal dahil dyan sa ulan, sa tubig, Sa tubig, especially yung mga Kaya, sinasabihan talaga na usually, yung mga governed by metal na mga tao, like, hindi sila ina-advise na manirahan sa tabi ng dagat kasi nakakapanghina sa kanila yon, yung tabi ng dagat, dahil kinakalawang ang mga kagaya ng rooster at saka ng monkey, mas nanghihina sila kapag malapit sila sa dagat. Kaya mas maganda yung nagiging
luck nila kapag lumalayo sila sa dagat, no? So, ngayon ang ating mga panahon na mas nagiging energetic tayo at mas nagkakaroon ng mga ideas, mga willpower. Yan, yung mga panahon ng ating depende sa ating mga signs na governing, no? So, yan naman yung ating, kasi pag alam nyo, pag nakapatchy kayo, malalaman ninyo talaga yung mga kagaya kunyari ng, kasi paano kung kulang ka pala ng wood, so, ang mangyayari, hindi mo man lang alam na, ang mga missing elements mo, iyon pala ay napakalaking factor para makatulong sa'yo na mabago mo yung buhay mo. Dahil, kaya nga minsan masasabi talaga natin, bakit may mga tao na talagang sobra talaga yung pagsisikap nila, lahat-lahat ginagawa na nila, pero kasi dun, yun kasing ibang mga nakapatchy, please, wag kayong mag-isip ng easy way, no? Easy way, intindihin ninyong mabuti yung inyong elements. Kasi yung elements na nawawala sa inyo, kailangan yung i-activate yun, especially kung ang elements na yon ay ang opportunities ninyo or yung prosperity ninyo, no, na elements. Ako naman kasi, mas maganda kasi minsan din yung talagang activated mo lahat kasi like yung family. Kunyari, missing sa'yo yung family. So, yung family, medyo pinagdadamutan ka talaga ng, ng pagkakataon ng relasyon mo doon sa pamilya mo, no? So, napaka-importante po ng patchy. Hindi ko naman po kayo sa no, pero kasi talagang sa akin, kung talagang gusto nyong malaman yung lahat ninyo, lang, yung intindihin talaga ninyo yung kunyari nagpapatchy kayo. Huwag kayong mawala ng kasi kung kailangan nyo lang talagang intindihin yung elements. Unahin ninyo yung nawawalang elements. Yun lang ang kailangan natin i-activate, yung ating nawawalang elements. And then, kapag nalaman natin yung nawawalang elements ngayon, alam na natin yung mga taon na umu-over yung elements na yun. Kasi yung pagka nakapatchy kayo, malalaman nyo rin yung kunyari, bawal din yung na-over yung elements na ganito kasi na-unbalance din yung iba. So, yung may mga anak na nakapagpapatchy, pwede nyong bigyan ng ibang, kunyari, palayaw man lang o nakapangalan na kasi yung mga anak ninyo, no? Ang gusto ko lang kasi sana, yung mas naiintindihan talaga ninyo, mas maintindihan nyo kasi karamihan talaga sa mga tao, no, tamad na tamad magbasa. Ang hirap-hirap nilang unawain. Alam niyo kung sa araw-araw ginagawa ninyong basahin yung inyong yung inyong patchy, no? Talagang malalaman ninyo ng mas deeper yung inyong mga kinabukasan kung paanong sa taon na ito, no? Kunyari, let's say sa 2026 ganito yung lalabas na kasi pag nakapatchy po kayo, alam nyo na advance na yung mga knowledge ninyo tungkol sa mga paparating na mga elements. So, kapag alam nyo yung mga yon, mas alam nyo na kung ma-over, kailangan bawasan ko pala yung ganito. Ang hilig-hilig nyo sa halaman, sobra-sobra na pala yung halaman nyo. Ngayon naiisip ninyo, bakit ba ako inaaway ng mga kapitbahay ko? Bakit inaaway ako ng mga tao? Bakit ganito, yung ganyan? Kasi ang hilig-hilig nyo pala sa halaman, hindi nyo alam na yung elements ninyo sa taon na yan ay bawal ang halaman. So, kaya nga talagang kailangan malaman ninyo sa patchy. Napakalaki po ng benefits ng patchy. Bigla na lang, kunyari, sasabihin nyo, bakit ganun? Biglang naghiwalay, no? Hindi natin hinihingi, no? Biglang naghiwalay. Ang ganda-ganda naman ng pagsasama ng mag-asawa. Bigla na lang may pumasok na, na istorbo sa, sa love life. So, yung mga ganun kasi, yun palang faith element ninyo ay sobra-sobra. So, unbalanced na, no? Kaya yun po yung mga pagpapaliwanag sa patchy na kaya nga sabi ko din sa iba, no, may mga iba tayong mga kasyang-jingkay na nahihirapan kasi silang intindihin yung kanilang elements. Pero alam nyo kung babasahin niya lang, kung tsatsagain nyo lang po talaga, malalaman. At saka sinabi ko na po sa inyo kapag nahihirapan kayo, talagang just ask, no? Kasi mas importante talaga na hindi po nakakapagtanong po sa akin ang mga
talagang mga ka-Shenjinkai, no? Hindi ako yung sa comments lang. At saka, yun po nga pala, yung mga sa comments, mga nagko-comment sa inyo. Maraming salamat yung mga nagla-likes, no? Maraming salamat. Parang factor din kasi yan. At sabihin ko sa inyo na, alam nyo talaga, ang ano no sa YouTube, marami po tayong matututunan, pero let's be wise, no? Yun ang ating ano doon. Let's be wise and have common sense kasi nagiging income na po kasi yan. Minsan no, sumasakay tayo sa mga pamagat na walang ano no, pero kunyari yung naku, yayaman daw ako. Wala pong ganun talaga. Talagang meron po yung mga ways, no? Mga panahon, sabi ko nga sa inyo, panahon. Doon sa panahon na yan, kung kailangan yung dagdagan yung nawawalan yung elemento at kailangan yung bawasan yung sobra-sobrang elemento. So, mga ka-Shenjinkai, ito po yung isa nating videos. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and Happy Mother's Day. I love you po sa inyong lahat. Thank you so much.